Ira POV. Miss, fine ka lang ba? Your coffee is kalat na oh. Napaangat ako ng tingin sa kanyang babaeng lumapit sa akin. Base sa uniform na suot niya, ay tauhan siya rito sa cafe. Tama, hindi ito ang unang beses na nakita ko siya rito. Siya rin ang nag-asset sa akin noon, pero dahil sa LQ nila ng jowa niya, ay nakalimutan niya ako. Sorry, saad ko na makitang nagkalat ng kape ko sa mesa dahil sa paghalo ko rito na walang tigil. I didn't even realize I was spacing out earlier. It's okay, I linis this for you. She smiled. She's adorable when she talks. Thank you. Here. Patago niyang inabot sa akin ng isang chocolate bar. Quiet ka lang, okay? I copied this to my boss. My treat. Para worries mo will go away na. So sweet. Thank you again. No problem. Nang mapunasan niya ang mesa ko, ay nagpaalam pa siya sa akin na magwo-work na. Nakakatuwa siya. Kahit papano'y naglighten ng mood ko. Naisipan kong ubusin lang ang kape ko at i-take out na lang in-order kong cupcake para kay Bella at Nanay Inday. Paalis sa sana ko na makuhang atensyon ko ng isang malakas na kalabog mula sa entrance ng cafe. Nakahandusay sa sahig ang isang lalaki habang nakatayo sa harap nitong isa pang lalaki na siyang may gawa ng komosyon. Hinablot niya ang kwayo ng lalaki na nasa sahig at muli itong ibinalibag sa tabi. Ilang customer ang nagsitakbuhan palabas, takot na madamay sa gulong dala ng mga bagong salta. Noah! Tawag ng babaeng konya sa lalaki may hawak sa duguan na ngayong lalaki na kanina lang inasa sahig. Paano ko nalaman? Siya rin ang nakita ko noon na ka-LQ-han niya. Noah? I'd heard that name 100 times before. Nothing special. But somehow, it felt strangely familiar. Napagtanto kong ako na lang palang naiwang customer sa loob ng cafe nang ilibot ko ang tingin sa paligid. Let me repeat that. Slow this time. Who are you? Sneaking around like someone amateur spy? Spy? Hindi kaya tauhan siya ni Jake? Inutusan ba siya na matandang yun na sundan ako? Pero bakit pa? Akala niya ba'y tatakasan ko siya pagkatapos kong sabihin sa kanya mga impormasyong kailangan niya? Stop! Baka makill mo siya. Mapapatay ko tagal ng tik na to kapag hindi siya nagsalita. Here we go again. Stirring up drama in my cafe. You just can't help yourself, can you? Lumabas ang isang babae na may blonde na buhok. You're spying Faris again? Galit na pahayag na lalaking nagngangalang Noah. How can you be so sure? Tanong na babae, saka siya bumaling sa akin at itinuro ako. You've been here yesterday also. Nakita kong kahapon pa rin nakabuntot sa'yo. Nabaling ang atensyon nila sa akin. Para akong nahatsit dahil sa tinging pinupukol nila sa akin, lalo si Noah na masama akong makatitig. Let me confirm. Lumapit ako sa bugbog saradong lalaki. Hindi ito makagalaw sa pwesto niya dahil sa mga tapan na natamo niya. Kinapa ko ang mga bulsa niya at naghanap ng ebidensya kung kaninong kampo ng kadiliman ba talaga siya galing. Sinabi kanina ni Noah na may spy din ng babaeng konya. Wala akong nahanap bukod sa earpiece na nasa tenga nito. Sinubukan ko yun pero putol na ang linya. Heist. Buntong hininga ng babaeng may-ari ng cafe. Anong magnet bang meron ng cafe ko? At puro mga sanggono ang ina-attract nito. I'm sorry. Magbabayad na lang ako ng mga na-damage mong mga gamit. Saad ko kahit labag sa loob ko. Hindi naman kasi akong gumawa ng eksena na nanira. So what's your story? I'm Lily by the way. Pakilala sa akin ng blondina na babae. Ako si Faris. And he's Noah. Noah? Noah? Ira Santiago Oxford. I should get going. Paalam ko saka ko kinuha sa bag ko ang card ko. Here. Inabot ko kay Lily ang card ko para magbayad pero tumanggi siyang tanggapin to. Ira Oxford? Pusal ni Noah na nagpatigil sa akin. Paanong? The better you know your enemy.
the easier it is to keep them within striking distance. Pahayag nito. Nakita ko ang sumilay ng ngisi niya sa labi niya. His smile looked harmless, but there was something unsettling about it. Sino ka? Oxford? Your rival since diaper? Dark Oxford. Isang malakas na tawang pinakawala ni Lily. Ang kaninang mabigat na aura na nakapalibot sa amin ay napalitan dahil sa nakakalokong tawa niya. Kilala nila si Dark? Isa rin ba sila sa kalaban ng asawa ko? Huwag ka mag-alala, Ira. Hanggat nasa teritoryo kita, ay ligtas ka. Paninigurado sa akin ni Lily. Hindi yun assurance para sa akin. Paano kapag lumabas ako? Malaya na ba siyang patayin ako? Iniscare mo siya. Tigil mo na nga yung scare stare mo. So why ni Faris kay Noah na nagpalambot naman ng ekspresyon ng lalaki? Good. Like kita kapag good boy ka. Well, that was something. There are still other guys waiting for you outside. Good luck with that. Baling sa akin ni Noah. Kayo talaga mga sanggano? Problema palaging dala nyo sa mga babae. Napahilot sa kanyang sentido si Lily. What sanggano? Inosenteng tanong ni Faris kay Lily. Hulaan mo na lang, girl. Where is your husband? Tanong ni Noah sa akin. Naalala ko na. I blurted out. Ikaw si Noah. I'm sure hindi mo na ako maalala, pero ako yung batang babae na kalaro mo ng tea party noon. Isang malakas na tawang pinakawala ni Lily, habang si Faris naman ay nagpipigil ng tawa. Sinamaan ako ng tingin ni Noah. Sorry, dapat pala ibinulong ko na lang sa kanya. I didn't know like mo pala mag-play ng tea party. Play tayo next time, Noah? Shut up! You're so handsome and cute talaga. Hagik-gik ni Faris. Hindi pa rin nagbabago si Noah. Siya pa rin ang batang lalaki na alam ko noon. Kumuha ko ng sapat na oras mo. Maaaring sabihin ni Lily na ako'y nag-aalangan. Ngunit pinilit niya akong umupo sa kanila. Tinanong niya ako ng maraming tanong, ngunit binigyan ko lamang ang kanyang limitadong impormasyon tungkol sa akin. May problema ka ba sa asawa mo? Kaya kanya pinababantayan? O kalaban ng lalaking yun kanina? Sunod-sunod na tanong sa akin ni Lily. Tumahimik lang ako. An enemy of Oxford, ha? Siya na mismo ang sumagot sa tanong niya. Noah will help you. Why would I help them? Nagulat ako na bigla ang halikan ni Faris si Noah sa labi. Pagpasensyahan mo ng kalandian ng dalawang yan. Mumura na nga, diba? No more mura, ikis ulit kita. She's trying to sound it like a treat, pero sa nakikita ko, ay hindi umobra yon kay Noah. Ang cute nila. Halos mapasubsob ako sa sahig dahil sa malakas sa sampal ni Jake. His attack caught me off guard. Nag-aapoy ang mga mata niya sa sobrang galit. Inalala ko mga ginawa ko simula nang umalis ako sa mansyon niya matapos ang naging pag-uusap namin ilang araw nang nakakalipas. Pero wala akong matanda ang dahilan para magalit siya sa akin. Paglabas ko sa cafe, ay siya rin pagkalatkat sa akin yung mga tauhan niya papasok sa sakyan. Doon pa lang ay hindi na maganda yung kutob ko. I warned you! Asik ni Jake. Binunot niya ang 45 caliber na baril mula sa tauhan niya. Sa kanya yun itinutok sa akin. Napansin kong panginginig ng mga kamay niya dahil sa mahigpit niyang pagkakahawak sa baril. First Antonia, now my daughter? Anong ibig mong sabihin? Ano nangyari kay Shelo? Nanginginig ang labing tanong ko. She was killed at the airport. Ngayon ng araw ng flight ni Bella palabas ng bansa nang tambangan sila ng mga tauhan ng asawa mo. Paliwanag ni Elliot. You were with them all along. My daughter was right. You're a dumb traitor. Nasaan si Bella? Nakipagsukatan ako ng tingin sa kanya. Katulad niya ay matinding galit rin ang nararamdaman ko. Wala akong kaalam-alam sa plano nilang pagpapatapon kay Bella sa ibang bansa para mailayo sa akin ng bata. Napadaing ako ng marahas niyang hablutin ng buhok ko.
Kinaladkad niya ako palabas sa kwarto. Hindi ko alam kung gaano kalayong pinagdalhan niya sa akin dahil mas namutawi ang sakit na nararamdaman ko dahil sa paghila niya sa buhok ko. You knew exactly where she is. Simula pa lang iplanado niya tong lahat. Asik niya. Nagising ako dahil sa malamig na tubig na bumuhos sa katawan ko. Hindi ko alam kung gaano ko katagal nawala ng malay. Ramdam ko pa rin ang sakit ng anit at ulo ko dahil sa ginawa ng matandang kaharap ko. Kasama ko ngayon sa 4 na sulok ng kwarto sa Elliot at Jake. Walang bintana sa loob kaya hindi ko alam kung may araw pa o tuluyan ang sumapit ang gabi. Bukas ng gabi, namatay siya. Hindi lamang sa kanyang pangalan, ang kanyang pamana. Ang lahat ng bagay ay nakatali sa kanyang dugo ay nawala. Kukunin kong lahat ng to, isa-isa, hanggang sa walang natitira upang matandaan. At ikaw, magkakaroon ka mismo doon, nanonood. Makikita mo ang takot sa kanyang mga mata. Maririnig mo ang lahat ng hiyawan, bawat hiningay nakikibaka, at hindi mo magagawang gawin ng isang bagay na sumpain tungkol dito. Walang dapat mag-alala. Ang aking asawa isang Oxford na pinuno ng Black Squadron. Pinagkakatiwalaan ko siya sa buhay ko. Hindi ang kasamaan ni Jake ang tatapos sa amin. Hindi siyang may hawak ng kapalaran namin. Kami ang gagawa ng paraan at pipili kung paano magtatapos ang kwentong ito. No, hindi ko gagawin yung Dark. Nanubig na ang mga mata ko dahil sa gusto niyang ipagawa sa akin. Don't you trust me? I trust you. But this plan is too risky. Paano kung hindi umayon ng plano ang lahat? Hindi lang ikaw mapapahamak kundi ang lahat ng mga tauhan mo. Humagulhol na ako. Ayoko. Hindi ko sasabihin kay Jake ang lokasyon ng base nyo. Kahit putulin niya pa ang dila ko. Hindi. Niyakap ako na mahigpit ni Dark. Masuyo niyang hinaplos ang likuran ko para patahanin ako. Tulad ng sayo, gusto kong tapusin ang kanyang kabaliwan. Gusto kong mabuhay ng isang masayang buhay sayo, kasama ang ating mga anak. Dapat tong tumigil ngayon. Humayo siya para sa akin. Handa na ako. The monster is on the loose. That's what you get for betraying him. Pahayag ni Luther na siyang katabi ko sa passenger seat ng sasakyan. Abala to ngayon sa paglilinis sa mga baril niya. Mula sa bintana, ikita ko ang buwan na nakasilip sa ulap. Walang bituin. Hindi ko alam kung may pagbabadya ang pag-ulan o sadyang malalim na ang gabi. This night feels so easier. Ito ang gabing pinakahihintay ni Jake. Ang gabing paglusob niya sa teritoryo ng Oxford. I know why I'm here. Sitting tied up in the back of his car, waiting. I'm the tool. I'm his hostage. He's not after me. He wants my husband. And I'm just the easiest way to get to him. On it, narinig kong saad ni Luther. He's communicating via his earpiece. Lumingon siya sa akin sa kanya pinakita ang baril na hawak niya. Shiny and new. Hindi ko siya pinansin. Muli kong ibinaling ang tingin ko sa labas ng bintana. Ngayon ko lang napagtantong nakaparada kami malapit sa base ng Black Squadron. Dark, my thoughts reach for him like a prayer. Your husband will die tonight. Panimula ni Luther. Kalmado siya magsalita, pero may diin at pagbabanta ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Alam mo ba kung paano pinatay ng asawa mo si Shiloh? Mahigpit niyang hinawakan ang baba ko at iniharap ako sa kanya. Napadaing ako dahil sa pagbaon ng kuko niya sa balat ko. He's a psycho. Smiling like he's about to lose in his nap. Pagkatapos kong lumabas sa banyong airport, narinig kong isang kaguluhan sa labas at nagpa siya kong suriin ito. Ang lahat ng impyerno'y nakakasira. Ang mga barili umaabot sa hangin at ang mga tao'y tumatakbo sa gulat. Pagkatapos, bago ko may proseso kung ano nangyayari, ang banyo ko saan si Shiloh ay sumabog. Sumabog ito. Sigurado nilang kami lang ang mapupuruhan. Sinigurado nilang wala kaming kalaban-laban bago nila kunin ang bata at ang matanda. Maswerte ako nakaligtas ako.
Call it guts. Call it fate. I don't care. All I know is the universe didn't let me walk away just to mourn. It kept me alive so I could destroy him, to erase that man for existence. Your husband. Litanya niya. 4 na sunod-sunod na pagsabog ay yumabag sa sakyang kinaroroonan namin. Nakita ko ang excitement sa mukha ni Latter. It's starting. Things are about to get real. Ilang minutong nabalot ng katahimikan ang paligid, pero hindi rin nagtagal ang sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw sa paligid. Yumako ako at tinakpan ang magkabilang tenga ko. Hindi ko magamit ang 2 kong kamay dahil kasaklukuyan tong nakatali, but I managed to use my arms. It was loud, way too loud. Gunfire cracked like it was right next to my ear, non-stop and unpredictable. Explosions hit hard, one after another, shaking everything around me. Hindi ako makapag-isip na maayos. Nahihirapan akong huminga. Parang sasabog ang ulo ko, hindi lang sa ingay, kundi sa takot. Ang sakit at sa gulo ng lahat. Please make it stops. Dark. Hindi na namin kailangan pa magpadala ng tao para pasukin sila sa loob. Katulad namang sinabi kong ikaw ang nasa posisyon. Well, hit them hard. Push them back into every corner of their base. Give them nowhere to run. Simple. That place will be their tomb before the night's over. Binuksan ni Latter ang pinto ng van saka siya lumabas. Akala ko iiwan niya ako sa loob, pero nagkamali ako. Marahas niyang hinila ang braso ko at kinaladkad ako palabas. Saksi ka sa mga mangyayari ngayong gabi. The whole place is a total chaos. Nasa upper ground kami, kaya kita kong ginagawang pagpapaulad ng mga bala at bomba ng grupo ni Jake. Status, tanong ni Latter sa kakarating lang na si Elliot. Both of them are suited up and ready to fight. No resistance yet. No sign of movement. For now, they're just caught in the trap. Sagot naman ni Elliot. Napansin ko ang pagkunot ng noo ni Latter. You're up to something. Saad nito at tumingon siya sa akin. I was caught off guard when she slammed me into the side of the car. Heart. Where are they? Where is he hiding? Nagbingit-ngit na tanong niya. Realizing that no one's in the base, napansin kong kanina ka pang tahimik, kalmado. Binigyan ng makahulugang tingin ni Latter si Elliot. Kaagad naman lumayo si Elliot at may binulong sa earpiece niya. Ilang sandali pa, tumigil ang mga pagsabog at putok ng baril. You? Sigaw sa akin ni Latter. Ito ang unang beses na nakita kong wala sa composure ng lalaking to. He fired right next to my ear. The sound tore through my head like a bomb going off. Everything went blank for a moment, just ringing, pressure, and a dark kind of pain. Napaluhod ako sa lupa habang maluha-luha dahil sa sakit na dinulot na ginawa niya. Taka, where are they? Latter! Dumagungdong ang boses ni Jake. Boss, wala sa loob ang mga target. Hindi na natapos si Latter ang sanang sasabihin niya nang pagbuhatan siya ng kamay ni Jake. You failed and your pathetic plan's worthless now. You're on the move. Pagsingit ni Elliot, sunod-sunod na putok ng baril ang bumalot sa buong paligid. Ngayon ay mga tauhan naman ni Dark ang umatake sa kanila. Pinalilibutan na nila tayo. Dugtong pa nito. Fix this now. Maotoridad na sigaw ni Jake sa dalawa niyang tauhan bago bumaling sa akin. Take her! Dalawang tauhan ni Jake ang humila sa akin. Dinala nila ako sa kiyang gamit ni Jake at doon niya ako'y sumalo ng matinding galit na matanda. He held my neck in a crushing grip, making it hard to breathe. Alam na niya sa sarili niyang pumalpak ang mga tauhan niya. Pumalpak siya. At kapag hindi niya kaagad na ayos ang gusot na ito, ay alam na niyang kalalagyan niya. The wind's mine tonight. Desperadong pahayag niya. Bago pa man ako mawalan ng malay, ay bumutaw na siya sa daig ko. Inayos niya ang suot niyang suit at inutusan ng driver niyang dalhin sa isang lokasyon. He also dialed someone. Sniper in place? Good. On my signal.
Shoot that bastard! Hindi. Bago ka pa man mapa sa kamay ng lalaking yun, ay sisiguraduhin kung tutumba siya sa harap mo. Ngumisi ito. He contacted me earlier, just to make sure you're still breathing. Stupid bastard. Dark, is this part of your plan? Are your team gonna find the sniper and stop them before they kill you? Tahimik ako nagdasal na sana'y alam ni Dark ang planong to sa kanya ni Jake. I keep repeating his name in my head, as if that alone could reach him. Nang tumigil ang sasakyan, ay mas lumakas din ang pagkalabog ng dibdib ko. Nasa landing strip kami. May ilang helicopter na may tatak na Oxford ay nakastandby sa lugar. Nilibot ko ang tingin ko sa paligid. Naagaw ang atensyon na makitang control tower na may maaring pinagtataguan ng mga sniper ni Jake. Pwede rin nagtatago sila sa fueling stations o malaking garahe na makikita sa lugar. Halos matapilok ako dahil sa ginawang pagtulak sa akin ng tauhan ni Jake. The whole area was dark, making it possible for ordinary eyes to spot them enemies that's been hiding. Dark! Pagtawag ko kay Dark na makita siya. Nakatayo siya ilang metro ang layo sa akin. Hindi siya mag-isa. Kasama niya si Gonza at Bright. God, I want to hug him. Akmang tatakbo na sana ako papunta sa kanya nang may kumasang baril sa likuran ko. Naramdaman ko ang paglapat ng nguso ng baril sa likod ng ulo ko. Patience! Saad ni Jake. That man is stupid, ha? Tugtong pa niya. Rumagasa ang luha ko habang nakatitig kay Dark. Wala akong pakaalam kung anong pwede mangyari sa akin. Ang ipinag-aalala ko ay ang mga tauhan ni Dark na nagtatago sa dilim para patayin ang asawa ko. Run! I mouthed. Here's I want you to do. Panimula ni Jake. Go! Walk straight to him. The moment you look back, even a glance, I pull the trigger. Simple as that. Mahigpit akong napakuyom. Dahan-dahan akong humarap sa kanya at hinawakan ko ang nguso ng baril na hawak niya at idinikit yun sa noo ko. Huwag mo akong gawing tanga. We move. You shoot. That's the plan, isn't it? Why not shoot us now? Hamon ko kay Jake. Gusto mo bang gawing mapelikula ang pagkamatay namin ni Dark? A kill for excitement and satisfaction? Then be my guest. Hinahamon mo ba ako? Nagngingit-ngit na tanong niya. He unlocked the trigger, ready to shoot. Then why is your hand trembling if we're so brave to die tonight? Even if I don't make it out alive tonight, I know one thing for sure. He'll finish this for me. He'll make him pay. Hindi ako papayag na saktan mo siya o kahit na sinong taong mahal ko. If that's your last words, goodbye. Ipinikit ko ang mga mata ko at hinintay ang pagbaon ng bala sa ulo ko. I waited, scared and barely holding myself together. Out of nowhere, the sound of a gunshot echoed through a place, but it didn't come from the gun he was holding. It came from somewhere else. Someone else. Mula sa isang putok ng baril, ay sinundan niyo ng sunod-sunod pa. Mabilis akong hinila ni Jake at ikinulong sa braso niya, while still pointing a gun on my head. One wrong move, and she's dead. Banta nito nang makita ang paglapit sa amin ni Dark. Diretso siyang naglakad sa putok ng baril na parang wala lang. Nag-aapoy ang mga mata niya at mahigpit ang pagkakahawak ng baril sa mga kamay niya. Hindi siya natakot. Naiinis siya. Galit na galit. Walang sinagot si Sage. Alam kong sa kabila ng ipinapakita niyang emosyon, ay ang takot na totohanin ni Jake ang banta nito. What if nga hindi umayon sa plano mo ang lahat? Ibinaon ko sa dibdib niya ang mukha ko at niyakap siya na mahigpit. If plan A fails, switch to plan B or C. Pabiro ng sagot. Dark, seryoso nga. Tumawa siya. Ako ang namumuno dahil nagagawa ko mga bagay-bagay. Ano man na mangyari, hindi ako nakatiklop sa ilalim ng presyon, baby. Hindi lang ako nagtitiwala sa instincts at decision ko.
I also trust my men to have my back no matter what. Promise me one thing. Dark, don't die on me. Hindi ako magaling sa mga pangako. But trust me, I'll get you out of this. Even if I have to die trying. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.